Hops! Okay, so may sasabihin lang ako sa inyo na ito po ay mahalagang mensahe ngayong araw na ito. So ang ating pag-uusapan according to Luke chapter 24 verse 8, sabi po niya, they remembered His word about His passions. Let us remember His words. So, remember His words. Kung mayroon man tayong aalalahanin sa buhay, para hindi po tayo manghina at manlupaypay, alalahanin po natin ang salita ng Diyos. Remember His words. So, iyan po dapat ang isang magandang i-practice natin in our daily living. Remember His words. So, alam niyo po, ang salita ng Diyos ay napakaraming laman yan. Kumbaga parang tinapay na mayroong mga nakapalaman sa loob. Kaya mga kapatid, so may ilang bagay na gusto kong bigyan ng diin kung bakit dapat nating alalahanin ang kanyang mga kataga, ang kanyang mga salita. Kaya remember His words. Ano ba ang meron sa Bible? Ano ba ang meron sa kanyang mga salita? So gusto ko lang pong magbigay ng 5 bagay na mayroon sa salita ng Diyos. At sana po i-share natin ang bidyong ito para may hindi lang ikaw ang makapanood o makapakinig. Okay, so mga kapatid, 5 bagay na mayroon sa salita ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na kapag narinig mo ito, ay remember His words. Okay, number 1 mga kapatid, kung bakit dapat nating alalahanin ang salita ng Diyos, nakasulat po kasi ang tungkol sa pagmamahal at pag-iingat ng Diyos. About God's love and care. So sa Bible po nakalagay yan. About God's love and care. May love na, may care pa. O di po ba no? Kasi ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ayaw niya tayong mapahamak. Take note mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kasi mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya pag binasa natin ang John 3:16, 1 Peter 5:7, Luke chapter 12 verse 6 to 7, yan po ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos. About God's love and care. Kaya mga kapatid, ang unang nagmahal talaga sa atin ang Diyos. At yung pagmamahal na yon, yung love na yon, may care mga kapatid. Okay, so naniniwala po ako pag naintindihan natin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa care ng Panginoon, lagi na nating aalalahanin ang salita ng Diyos. Okay, so yun po ang number 1 mga kapatid, about God's love and care. Okay, number 2, about prayer. May tungkol po sa pananalangin. So mayroong model ng prayer sa Bible. So yung prayer sa Bible may adoration, may confession, may petition. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 9 to 12. Kaya yon, makikita natin yan about prayer. John chapter 14 and John chapter 5 verse 16. Makikita natin. Okay? Yun po yung pangalawa, about prayer. Tuturuan tayo ng Bible kung paano po tayo makipag-communicate sa Diyos. Okay, pangatlo, na ito, sa ibang libro, hindi natin makikita ito. Only in the Word of God. Okay, number 1, about God's love and care, about prayer, and number 3, about heaven. Tungkol po sa langit. About heaven, the dwelling place of God the Father, future home of the saints,
Oh, di po ba, no? Tulad nung isang napako sa cross, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. Sabi ng Panginoong Jesus, today shall thou be with me in paradise. Oh, about heaven, mga kapatid. At mayroon ding binanggit ang Bible about hell, tungkol po sa impyerno. Pero alam niyo po ba na ang impyerno hindi inihanda ng Diyos para sa tao. Inihanda po ito ng Diyos para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Kaya lang dyablo nanghihikayat siya. O Matthew 25 verse 41. Kaya yun makikita natin. Kaya ito po, yung tungkol po sa impyerno, i-describe po yung lugar na yan ng Bible. Kaya magbasa na lang po kayo ng Bible at makikita nyo yung pagdi-describe sa lugar na yan. O, sample, ang uod doon ay hindi namamatay. Ang apoy doon ay hindi humihinto. O, di po ba, no? So, ang daming paglalarawan ng Bible tungkol po sa impyerno, kaya may babala sa ating lahat. O, di po ba, no? Kaya may babala. Okay. Panghuli at panglas, reviewin natin kung bakit dapat nating alalahanin ang salita ng Diyos, kasi nandyan yung about God's love and care, about prayer, about heaven and hell, at yung panglima, mga kapatid, about preparation in eternity. Preparation in eternity. So yun, yung paghahanda, ano? Amos 4:12, prepare to meet thy God, Israel. So yun po, ano? So mga kapatid, gusto ko pong diinan sa ating conclusion ngayong oras na ito, remember His word. Okay, so sa ating conclusion, has made provision for this life in the life to come. He described the destinies. He invites you. So yon, ini-invite po tayo ng Diyos. So what is your response? So mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang salita ng Diyos. Okay, God bless us all and more blessing to you. God bless sa ating lahat. Pagpalain tayo, paalam na po.